5 taong sakripisyo, pinalitan ng isang bastardong lihim. Habang nag-iisa si Mara na nag-aayos ng mga resibo para sa kinabukasan nila, nagpapakasarap si Ramon sa kama ng sarili niyang hipag. Huwag kang praning, asawa lang kita sa papel. Ang malamig na boses ng lalaki sa kanyang isipan. Pero tapos na ang pagiging martir. Ang yaman na kanyang itinayo, siya rin ang babawi. Paano wawasakin ni Mara ang imperyo ng mga sinungaling? Huwag mo akong diktahan kung kailan ako uuwi, Mara. Nakakasakal na ang pagiging asawa mo. Insecure ka lang dahil alam mong hindi mo na kayang ibigay ang kailangan ko. Nakakawala ka ng gana. Ang boses ni Ramon ay parang isang matalim na patalim na humihiwa sa malamig na hangin ng madaling araw sa loob ng kanilang mansyon. Bawat salita ay may dalang lason. Tila isang sampal na hindi dumampi sa pisngi, kundi direkta sa kaluluwa. Tinalikuran siya nito, bitbit ang amoy ng alak at isang banyagang halimuyak ng mamahaling pabango na hindi kailanman naging pag-aari ni Mara. Dahan-dahang ibinaba ni Mara ang hawak niyang folders sa lamesa. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ay nakalatag ang mga dokumentong buong gabi niyang pinagpuyatan. Ang audit report ng kumpanya ni Ramon na siya mismo ang nag-ayos para mailigtas ito sa pagkalugi. Sa tabi nito ay isang platong puno ng paboritong adobo ni Ramon na ngayon ay namumuo na ang sebo sa lamig. Kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Mara ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga daliri, na kanina lang ay mabilis na nagtatype para sa kinabukasan ng kanilang negosyo, ay nanginginig na ngayon habang pilit niyang tinitiis ang hapdi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na sugat ay yaong hindi dumudugo sa labas, kundi ang unti-unting pagkadurog ng puso sa loob ng isang katawang pilit na tumatayo para sa dangal ng pamilya. Habang papaakyat si Ramon sa hagdan, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng suot nitong coat. Isang maliit na bagay na tumama sa makintab na sahig. Ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Mara. Nilapitan niya ito. Isang hikaw na gawa sa perlas, may bahid ng kulay rosas na lipstick. Hindi ito sa kanya. Kilala niya ang bawat alahas sa bahay na ito dahil siya ang nag-iimbentaryo ng lahat. Napatingin siya sa itaas ng hagdan kung saan nakatayo si Iza, ang kanyang hipag, na kunwaring kakagising lang at nakasilip mula sa dilim. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang pagsisisi sa tingin ni Iza, kundi isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing, "Salamat sa pag-aalaga sa lahat, Mara, pero ako ang nakikinabang." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Mara ay tila naputol. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang katotohanang mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kanyang katapatan ay ginawang basahan at ang kanyang pagmamahal ay itinuring na isang utang na kailanman ay hindi babayaran. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo? Ang mabulok sa loob ng isang ginintuang hawla, habang ang mga taong pinoprotektahan mo ang siya mismong humuhukay ng iyong libingan? Napatitig si Mara sa hikaw na nasa kanyang palad. Masakit. Napakasakit. Ngunit sa ilalim ng bawat hapdi ay isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang magiging mitya ng kanyang pagbangon. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang lason bago mo mapagtantong ikaw na pala ang unti-unting namamatay? Ay nako, Mara, ang alat-alat naman nitong luto mo. Hindi ka na ba marunong mag-ingat sa kusina? Parang wala ka namang malasakit sa kalusugan ng anak ko. Ang tinig ni Doña Teresa ay pumailan lang sa loob ng malawak na silid kainan. Kasing talim ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Ibinaba ng matanda ang kanyang kutsara nang may pandidiri, habang ang kanyang mga mata
ay nakatitig kay Mara na tila ba isa itong mantsa sa kanilang marangyang hapag na natiling nakayuko si Mara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya para ihanda ang paboritong kare-kare ni Ramon sa kabila ng hapdi sa kanyang puso mula sa natuklasan kagabi. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan, ang kanyang pagsisikap ay palaging kulang, palaging mali. Pasensya na po, Mama. Marahil ay napadami lang po ang bagoong. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang bawat salita ay parang bumabara sa kanyang lalamunan. Pasensya? Iyan na lang ba ang alam mong sabihin? Muling banat ni Doña Teresa. Huwag mong kalilimutan, Mara. Kung hindi dahil sa Pamilya Santos, hindi maipapagamot ang nanay mo noon sa pinakamahal na ospital. Utang na loob mo sa amin ang buhay ng pamilya mo. Kaya konting galing naman sa pag-aalaga sa asawa mo. Isang masakit na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Mara. Ang utang na loob na yon ay tila isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa bawat pagkakataon na nais niyang lumaban, ang nakaraang tulong ng mga Santos ang nagiging busal sa kanyang bibig. Hayaan mo na, Mama. Baka pagod lang si Mara sa bangko. Singit ni Aiza sa isang malambing at mapanuyang tono. Kuya Ramon, heto o. Tikman mo itong dala kong luto. Alam kong paborito mo ito. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Mara ang pag-abot ni Aiza ng isang mangkok kay Ramon. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng matagal. Isang pagdait na hindi man lang pinansin ni Ramon bilang mali. Sa halip, ngumiti pa ang kanyang asawa, isang ngiti na kailanman ay hindi na ibinigay sa kanya. Salamat, Aiza. Mabuti ka pa. Alam mo ang panlasa ko. Sabi ni Ramon habang tinititigan ang hipag sa paraang hindi dapat ginagawa ng isang lalaki sa asawa ng kanyang pumanaw na kapatid. Ang tensyon sa silid ay naging mas lalong nakakasuffocate nang biglang magsalita ang 5 taong gulang na si Maki na masayang kumakain sa tabi ni Aiza. Mama Aiza, kailan po tayo lilipat sa bagong house? Sabi ni Papa Ramon, malaki po ang room ko doon at maraming toys. Tila huminto ang mundo sa paligid ni Mara. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang tinidor sa sahig ay naging hudyat ng isang nakatutulig na katahimikan. Ang tibok ng kanyang puso ay naging mabilis at masakit, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Maki, ano bang sinasabi mo? Baka nananaginip ka lang. Mabilis na pagtatama ni Ramon, ang kanyang muka ay biglang namula sa kaba habang pilit na iniiwas ang tingin kay Mara. Sabi ko sa'yo, ipapasyal kita sa mall. Hindi lilipat ng bahay. Pero Papa Ramon, sabi mo po, Maki, kumain ka na lang. Putol ni Aiza na may kasamang matalim na tingin sa bata bago bumaling kay Mara na may pekeng pag-aalala. Pasensya ka na, Mara. Ang bata talaga, kung ano-ano ang naiisip. Hindi kumibo si Mara. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay tila sumisigaw ng katotohanan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang 5 milyong piso na nawawala sa bangko. Ang bagong bahay na nabanggit ng bata. At ang pagtawag ni Maki kay Ramon na Papa. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang larawan ng pagtataksil na mas madilim pa sa gabi. Dahan-dahang tumayo si Mara, ang kanyang kilos ay tila isang anino. Wala siyang sinabi, walang luha ang pumatak, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng banta. Naglakad siya palayo sa hapagkainan, dala ang amoy ng lason ng kasinungalingan na kanina pa niya nilulunok. Pumunta siya sa garahe kung saan nakaparada ang sasakyan ni Ramon. Doon, sa ilalim ng upuan, kung saan niya natagpuan ang hikaw kagabi, ay may napansin siyang isang itim na bag ng golf. May kung anong udyok ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa pinakailalim na bahagi, nakatago sa pagitan ng mga mamahaling bola, ay isang maliit at lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang screen. Walang password.
Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang numerong walang pangalan, ngunit alam ng kanyang puso kung kanino ito galing. Mahal, ang ganda ng bagong bahay natin. Hindi ko na makapaghintay na tumira tayo doon kasama si Maki. Malayo sa asawa mong walang kwenta. I love you, Ramon. Ang mga titik sa screen ay tila naging mga uling na nagliyab sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pusong nagmamahal ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng katahimikan ng garahe, narinig ni Mara ang sarili niyang paghinga. Mabigat, mabilis, at puno ng puot. Hindi na siya ang Mara na handang magsakripisyo. Ang babaeng narito ngayon ay ang babaeng wala nang natitira, kundi ang kaisipan ng paniningil. Mara, hanggang kailan mo balak maging martir sa altar ng kanilang mga kasalanan? Hindi ka ginawa ng Diyos para maging tuntungan lang ng mga taong walang utang na loob. Ang boses ni Lito ay mahinahon ngunit tumatagos sa bawat hibla ng pagkatao ni Mara. Nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad, malayo sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Santos. Sa gitna ng mesa nakalatag ang maliit na cellphone na nakuha ni Mara sa garahe. Isang ebidensya ng 5 taong panloloko na tila isang buhay na bangkay na ngayon lang nabulabog. Tumingin si Mara sa labas ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang gumagapang sa salamin. Tila mga luhang hindi niya mailabas. Ang bawat patak ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing nagpuyat siya para ayusin ang buwis ng kumpanya ni Ramon. Bawat sakripisyo niya para makuha ang loob ng kanyang biyenan at bawat panalangin niya na sana ay magbunga ang kanilang pagsasama ng isang sanggol. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking kabalintunaan. Habang itinatayo niya ang pangarap nilang pamilya, abala naman si Ramon sa pagbuo ng sarili nitong pamilya sa piling ng iba. At ang masakit pa, sa loob mismo ng sarili nilang bakuran. Ang irony ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang galing sa kanyang sariling dugo at pawis bilang isang bank manager, ay siya palang ginagamit para pambili ng kuta ng kataksilan. Lito, I gave him everything. My youth, my career, my silence. Bulong ni Mara, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa hina. Kinuha niya ang baso ng mainit na tsa, ngunit muli niya itong ibinaba dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi niya kayang hawakan ang kahit anong bagay nang hindi nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang puso ay tila isang porselanang nahulog sa semento. Buo pa tingnan sa malayo, ngunit punong-puno na ng mga lamat na hindi na kailanman mabubura. Hindi sumagot si Lito. Sa halip kinuha niya ang isang malinis na panyo at dahan-dahang inilapit sa kamay ni Mara. Isang simpleng kilos ng pagkalinga na matagal nang hindi nararanasan ni Mara mula kay Ramon. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi isang proteksyon laban sa malupit na mundo sa labas. Si Lito, ang kaibigang matagal na nawala at muling nagbalik sa panahong pinakakailangan niya, ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Mara. Ang kataksilan nila ay hindi refleksyon ng pagkukulang mo, kundi ng kawalan nila ng dangal, sabi ni Lito, habang binubuksan ang kanyang laptop. Inimbestigahan ko ang accounts na ibinigay mo, ang 5 milyong piso na nawala sa kumpanya. Hindi lang ito napunta sa condo unit ni Aiza. May mga regular na transaksyon na pumapasok sa isang private clinic sa labas ng Cebu. Kumunot ang noo ni Mara. Ang sakit na nararamdaman niya ay panandaliang napalitan ng isang matalas na hinala. Bakit kailangang magpadala ng pera sa isang klinik? Sadyang marami pang lihim ang pamilya Santos na nakabaon sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay. Klinik? Para saan? May sakit ba si Iza? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon.
Ang bawat impormasyong nakukuha niya ay tila isang sandata na unti-unti niyang kinokolekta para sa kanyang huling paghihiganti. Umiling si Lito. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ko pa masabi ng tiyak, pero ang klinik na ito ay kilala sa mga fertility treatments at DNA testing. Mara, kailangan nating mag-ingat. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ang buong reputasyon ng pamilya Santos ay nakadepende sa mga lihim na pilit nilang itinatago. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Mara. Naalala niya ang mukha ni Maki, ang batang inakala niyang pamangkin, ngunit tinatawag na Papa ang kanyang asawa. Naalala niya ang mapanghusgang tingin ni Doña Teresa tuwing pag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay tila nagsisimula ng magtagpi-tagpi at ang mabubuong larawan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Sa loob ng coffee shop, ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang malungkot na oyayi. Inayos ni Mara ang kanyang suot na blazer, tila ba naghahanda sa isang malaking labanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lito at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakita siya ng liwanag, hindi ng pag-ibig, kundi ng hustisya. Lito, tulungan mo ako. Gusto kong malaman ng lahat. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa akin. Sabi ni Mara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pagkatao ay tila naging bakal na pinanday sa apoy ng pagtataksil. Tumango si Lito at muling hinawakan ang mouse ng kanyang laptop. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang cellphone ni Mara ay dahan-dahang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula kay Ramon. Mara, nasaan ka ba? Kanina pa naghihintay si Mama sa bahay para sa hapunan. At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nakakarami ka na ha? Umuwi ka na ngayon din. Ang galit na boses ni Ramon ay tila sumisigaw mula sa kabilang linya. Kahit hindi naka-loudspeaker ang telepono. Napapikit si Mara. Ang bawat sigaw ni Ramon ay hindi na nakakapagdulot ng takot, kundi ng isang matinding pagkasuklam. Tumingin siya kay Lito na tahimik lang na naghihintay sa kanyang reaksyon. Bakit ba kailangang sa tuwing makakahanap siya ng kaunting kapayapaan, ang anino ng kanyang nakaraan, ang palaging humihila sa kanya, pabalik sa dilim? Hanggang kailan siya magpapanggap na isang sunod-sunurang asawa habang sa loob niya ay naglalagablab na ang apoy ng rebellion? Huminga ng malalim si Mara, pinindot ang end call nang hindi nagsasalita. At lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang bag. Ang kanyang labanan ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paniningil sa bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 5 taon. Heto na ang hinahanap mo, Mara. Ang katibayan ng kanilang pagtataksil na nakasulat sa papel, may selyo ng gobyerno at hindi na maikakaila. Ang tinig ni Lito ay tila isang malamig na hangin na nagpabanaag sa silid. Inabot niya ang isang asul na folder kay Mara. Sa loob nito ay ang Transfer Certificate of Title, isang dokumentong nagpapatunay na ang isang marangyang condo unit sa gitna ng syudad ay nakapangalan na kay Isabel Santos. Ang petsa ng pagbili? 1 linggo matapos ilipat ni Mara ang 5 milyong piso mula sa kanyang personal na ipon patungo sa account ng kumpanya ni Ramon para pambayad sana sa mga supplier. Dahan-dahang hinawakan ni Mara ang papel. Ang bawat letra ng pangalan ni Aiza ay tila isang uling na naglalagablab, pumapaso sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dokumento, hindi kumukurap, habang ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo ay bumabalik na parang isang mapait na pelikula. Naalala niya ang mga gabing hindi siya kumakain para lang matapos ang mga financial reports, ang mga pagkakataong tinitiis niya ang pang-aalipusta ni Doña Teresa dahil ang akala niya ay itinataguyod niya ang kinabukasan nila ni Ramon. Ngunit ang lahat ng kanyang pagod
Ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging pundasyon lang pala ng kuta kung saan malayang nagpapakasasa ang kanyang asawa at ang sarili nitong hipag. Ang perang para sana sa kanilang magiging anak, kung biniyayaan man sila, ay naging pambili ng kama kung saan dinudungisan ni Ramon ang kanilang sumpaan sa harap ng altar. Naramdaman ni Mara ang unti-unting paninigas ng kanyang mga balikat. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bigat ng hangin na hindi niya mailabas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila isang instrumentong pilit na binabatak hanggang sa dulo ng kanyang limitasyon. Ang hapdi ng katotohanan ay mas matalas pa sa kahit anong hiwa ng kutsilyo, isang uri ng sugat na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat paghinga. Salamat, Lito. Ngayon, alam ko na kung saan napupunta ang lahat. Bulong ni Mara. Itinago niya ang folder sa loob ng kanyang bag nang may kasiguraduhan. Gusto nilang maglaro ng pamilya-pamilyaan? Sige, bibigyan ko sila ng palabas na hindi nila malilimutan. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong siya ni Ramon sa pintuan. May dala itong isang maliit na kahon ng alahas at isang bungkos ng bulaklak. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskarang perpekto ang pagkagawa. Punong-puno ng lambing na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Mara. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng matinding pagkasuklam. Happy anniversary month, baby. Pasensya na sa inasal ko kanina. Pagod lang talaga ako sa opisina. Heto isang munting regalo para sa pinakamahal kong asawa. Malamig na sabi ni Ramon habang isinisuot ang isang kwintas sa leeg ni Mara. Ang kwintas ay maganda, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit para kay Mara, ito ay tila isang malamig na kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Amoy na amoy niya ang pabango ni Ramon, ang amoy ng kasinungalingan na pilit nitong ibinabaon sa bawat yakap at halik. Gustong isuka ni Mara ang bawat pagdait ng balat ni Ramon sa kanya, ngunit nanatili siyang nakatayo, isang estatwa ng pasensya at pagtitimpi. Salamat, Ramon. Napakaganda nito, sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang patag na kalsada, walang emosyon, walang bakas ng galit. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang nangiting puno ng lihim na banta. Nang makatulog na si Ramon sa kanilang silid, dahan-dahang bumangon si Mara. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang anino, walang tunog. Tanging ang tibok lang ng kanyang puso ang naririnig sa katahimikan ng gabi. Huminto siya sa harap ng pintuan ng silid-aklatan ni Doña Teresa. Alam niyang doon itinatago ng matanda ang lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya. Ang mga lihim na tanging ang may dugong santos lang ang dapat makaalam. Ginamit niya ang susi na palihim niyang kinuha mula sa drawer ng kanyang biyenan noong isang araw. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado habang bumubukas ang pintuan, tila isang paanyaya sa mundo ng kadiliman. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at insenso ay bumalot sa kanya. Nilapitan niya ang malaking vault sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Alam niya ang kombinasyon, isang serye ng mga numero na madalas banggitin ni Doña Teresa tuwing nagbibilang ito ng kanyang mga tagumpay. 1, 5, 6, 7. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hudyat ng digmaan. Nang bumukas ang vault, hindi pera ang bumungad sa kanya, kundi isang makapal na dokumentong may titulong Bimat Giatok. Kinuha niya ang dokumento at sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang flashlight, binasa niya ang unang pahina. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kataksilan ni Ramon. Ito ay tungkol sa isang kasalanang mas malalim pa sa lupa, isang lihim na kayang pumatay sa kahit na sino sa pamilyang ito.
Paano nagawang itago ng isang pamilyang kilala sa pagiging relihiyoso ang ganito kaduming katotohanan? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang anak kahit na ang kapalit nito ay ang kaluluwa ng ibang tao? Napatingin si Mara sa dilim ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Ngayon, hawak na niya ang alas. Ngayon, siya na ang magdidikta ng katapusan ng kwentong ito. Ang bawat kataga sa puting papel na hawak ni Mara ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Hanggang sa naging isang malaking sampal ang katotohanang nakasulat sa itim na tinta. 79.7%. Positive ang pangalan ni Ramon Santos bilang ama at ang pangalan ni Maki Santos bilang anak. Hindi ito isang panaginip. Hindi ito isang pagkakamali ng kanyang imahinasyon. Ang batang inakala niyang pamangkin, ang batang inalagaan niya at minahal bilang sarili niyang dugo, ay ang bunga ng kataksilan ng kanyang asawa sa sarili nitong hipag. Ang bawat pagtawag ni Maki kay Ramon ng papa ay hindi pala isang birong dala ng pagkaulila, kundi isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Naramdaman ni Mara ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng basong dahan-dahang dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat piraso ng kanyang alaala, ang mga gabing wala si Ramon, ang mga bulong sa dilim ni Naiza at ng kanyang asawa, ang mga lihim ng ngiti sa hapagkainan ay tila mga piraso ng puzzle na nabuo sa isang nakakasulasok na larawan. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na nagpapaluhod sa kanya sa malamig na sahig ng silid-aklatan. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Mara. Alam mo sa loob mo na kailangang mangyari ito. Ang boses ni Doña Teresa ay galing sa dilim, kasing lamig ng kamatayan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng paghahamak. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ni Mara. 5 taon, Mara. 5 taon mo nang tinitiis ang pagiging tuyot ng iyong matris. Ang pamilya Santos ay nangangailangan ng tagapagmana at kung hindi mo kaya iyon ibigay, tungkulin ni Ramon na humanap ng paraan. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng laso ng gaslighting. Dapat ka pang magpasalamat dahil si Eiza ang napili niya. Mananatili ang sikretong ito sa loob ng pamilya at mananatili ka bilang legal na asawa. Binigyan ka namin ng marangyang buhay, Mara. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Mara. Utang na loob, ang kanyang buong buhay, ang kanyang dangal, at ang kanyang kakayahan na magmahal ay ninakaw ng pamilyang ito. At ngayon ay hihingi pa sila ng pasasalamat. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila isang bulkang dahan-dahang nag-aalburoto sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Mara. Ibinalik niya ang papel sa folder nang may nanginginig na mga kamay, tumayo, at dire-diretsong lumakad palabas ng silid. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Doña Teresa. Wala siyang narinig, kundi ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na sumasabay sa dagundong ng kulog sa labas ng mansyon. Lumabas siya ng bahay nang walang saplot sa paa, walang payong, tanging ang folder lang na naglalaman ng kanyang kamatayan bilang isang martir na asawa. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas, tila nakikidalamhati sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, hinuhugasan ang bawat bakas ng pagmamahal na itinanim niya sa lupang ito na puno ng tinik. Napadpad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at sa gitna ng kadiliman ng gabi,
Niyakap ni Mara ang kanyang sarili habang ang kanyang mga hikbi ay nilalamon ng ingay ng bagyo. Wala nang masasakit pa sa malaman na ang buong buhay mo ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Isang malakas na ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang direksyon. Narinig ang tunog ng pagpreno sa basang kalsada at isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Mara! Diyos ko, Mara! Ang boses ni Lito ay puno ng takot at pag-aalala. Binuhat siya ng lalaki. Ang init ng katawan nito ay tila isang pamilyar na kanlungan sa gitna ng nagyayelong gabi. Isinakay siya ni Lito sa loob ng sasakyan, binalot ng isang tuyong kumot at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa mga sandaling iyon, hindi nagsalita si Lito. Pinahayaan lang niya si Mara na umiyak hanggang sa mawalan ito ng lakas, hanggang sa ang tanging matira ay ang malamig na katahimikan ng pagtanggap. Nang mag-umaga, nagising si Mara sa loob ng isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka ay hindi na nagdadala ng init, kundi ng isang bagong uri ng liwanag. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng may mga matang tila gawa sa yelo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Pumasok si Lito sa silid. May dalang mainit na pagkain. Tumingin si Mara sa kanya. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na hinasa sa loob ng maraming taon. Lito, sabihan mo si Ramon. Itutuloy namin ang bakasyon sa Boracay. Sabihin mo sa kanya, gusto kong makasama ang buong pamilya. Kasama si Aiza at si Maki. Kumunot ang noo ni Lito, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Mara, pagkatapos ng lahat ng nalaman mo, bakit mo gustong makasama sila? Isang manipis at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mara. Isang ngiting nagsasabing ang lahat ng kanyang sakit ay magkakaroon na ng katapat na presyo. Dahil gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag ang paraisong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha ay unti-unti kong gagawing impyerno. Gusto kong doon sila mamatay sa hiya, kung saan ang lahat ay magiging saksi sa kanilang dumi. Wala nang Mara na nagpaparaya. Ang tanging natitira ay ang Mara na maniningil. I'm sorry, Mara. Let's just forget everything that happened last night. Masyado lang tayong naging emosyonal. I was just tired. At ikaw naman. Masyado kang nagpadala sa imahinasyon mo. Ang boses ni Ramon ay kasing dulas ng langis. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling relos. Tila walang nangyaring komprontasyon kagabi. Tila hindi niya winasak ang puso ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay balik sa pagiging perpektong asawa, maaliwalas, kampante, at puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Lumapit si Mara sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nagdadala ng bigat ng pag-aalinlangan. Sa halip, ang bawat galaw niya ay tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng manipis na yelo. Inabot niya ang kurbata ni Ramon at dahan-dahang inayos ang buhol nito. Ang kanyang mga daliri ay dumait sa leeg ng asawa. Ang leeg na dapat sana ay pinupuno niya ng halik. Ngunit ngayon ay gusto na niyang sakalin sa tindi ng kanyang puot. Tama ka, Ramon. Masyado lang siguro akong napagod sa trabaho. Let's not talk about it anymore. Bulong ni Mara. Ang kanyang tinig ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason sa kalooban. Ito ang irony ng kanyang sitwasyon. Habang inaayos niya ang hitsura ng lalaking traidor, unti-unti naman niyang hinuhukay ang libingan nito sa kanyang isipan. Sa pintuan ng kanilang silid, nakasandal si Aiza. Nakasuot ito ng isang manipis na pantulog. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila nagtataka kung bakit ang martir na si Mara ay biglang naging mahinahon. Ngumiti si Mara sa kanya. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Isang ngiting punong-puno ng mga nakatagong patalim. Aiza,
Mabuti at gising ka na. Mag-empake na kayo ni Maki. Itutuloy natin ang Boracay trip. Anniversary gift ko ito kay Ramon. At gusto ko nandoon ang buong pamilya. Sabi ni Mara, habang hindi tinitingnan ang hipag. Talaga, Kuya Ramon, sasama kami. Ang boses ni Aiza ay puno ng pekeng kagalakan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa likod ni Mara. Naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Oh, Iza, sabi ni Mara, mas masaya kung kumpleto tayo. Sagot ni Ramon, na tila nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil sa akalang napaamo na naman niya ang kanyang asawa. Mabuti yan, Mara, para naman makapag-relax tayong lahat. Nang makaalis si Ramon para pumasok sa opisina, naiwan si Mara sa loob ng malawak na bahay na tila isang museo ng mga kasinungalingan. Nilapitan niya ang portrait ng pamilya Santos sa sala. Naroon sila. Si Doña Teresa na nakaupo sa gitna na parang isang reyna, si Ramon na nakatayo ng tuwid, at siya, si Mara, na nakangiti sa tabi nito. Ang perpektong dekorasyon ng isang maayos na tahanan. Naramdaman ni Mara ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan na makita ang katotohanan sa loob ng 5 taon. Ang bawat gamit, bawat kurtina, bawat dekorasyon ay binayaran ng kanyang katahimikan at pagsasakripisyo. Ngunit ang pusong dati ay naglalagablab sa pag-ibig ay naging isang malamig na yelo na ngayon. Ang emosyong nararamdaman niya ay hindi na galit na sumasabog, kundi isang tahimik at planadong puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lito. Ang boses ng kaibigan ay tila isang anino na laging nakasunod sa kanya, handang sumuporta sa bawat hakbang niya patungo sa dilim. Lito, ayusin mo na ang lahat. Ang presentation, ang mga bank records, at ang video footage mula sa camera na ipinalagay ko sa kondo ni Aiza. I want everything to be perfect. Ang Boracay ay hindi lang magiging bakasyon. Ito ang magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Ang boses ni Mara ay walang panginginig, kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Sigurado ka na ba rito, Mara? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Mawawasak ang lahat, babala ni Lito. Bagaman alam nito ang sagot, wala nang dapat balikan, Lito. Ang Mara na kilala nila ay namatay na sa ulan kagabi. Ang Mara na haharap sa kanila sa Boracay ay ang Mara na kukuha ng lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang pera ko, ang dangal ko, at ang buhay ko. Sagot ni Mara bago dahan-dahang pinatay ang tawag. Lumakad siya patungo sa kanyang kwarto at binuksan ang kabinet. Kinuha niya ang mga tiket sa eroplano. 5 tiket. Para sa isang pamilyang binuo ng pagtataksil at pinatibay ng mga lihim. Pinagmasdan niya ang mga pangalan sa tiket: Ramon, Isabel, Teresa, Maki at siya. Isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan habang nakatitig sa mga asul na papel. Kapag ang buhangin ng Boracay ay nabahiran na ng dugo ng kanilang mga lihim, may matitira pa kaya sa kanyang pagkatao? O tuluyan na rin siyang malulunod sa dagat ng paghihiganting siya mismo ang gumawa? Hinaplos ni Mara ang ibabaw ng mga tiket. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang bakasyon ay magsisimula na. At sa dulo nito, tanging ang katotohanan lang ang mananatiling nakatayo. Puting buhangin, asul na dagat, at ang tila walang katapusang awit ng mga alon sa pampang. Ang Boracay ay madalas tawaging paraiso. Ngunit para kay Mara, ito ay isang malawak na sementeryo ng mga alaala. Habang naglalakad siya sa lobby ng Marangyang Resort na pagmamay-ari ng isang kliyente niya sa bangko, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Ngunit sa loob niya ay may isang malalim at nagyayelong katahimikan. Mahal, look, ang ganda ng view, di ba? Sabi ko sa'yo, kailangan nating ito para makapag-relax. Masayang sabi ni Ramon habang nakaakbay kay Mara. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Tila ba isa siyang bayani na nagbigay ng isang napakalaking regalo sa kanyang asawa.
Hindi lumingon si Mara. Nanatili ang kanyang paningin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay nagpapaalala sa kanya ng bawat pisong ninakaw ni Ramon sa kanilang hinaharap para lamang ipangsustento sa luho ng kanyang kalaguyo. Ang irony ay tila isang malakas na sampal. Ang bakasyong ito, ang hotel na ito, at maging ang pagkain na kakainin nila mamaya ay bunga ng kanyang sariling pagpapakapagod. Ngunit ang pasasalamat ay napupunta sa lalaking sumaksak sa kanyang likuran. Kuya Ramon, can you help me with Maki's sunscreen? Masyadong mainit. Baka ma-burn ang skin ng bata. Malamig na tawag ni Aiza mula sa likuran. Nakasuot ang hipag ng isang malaking sombrero at isang manipis na puting dress na sadyang inuuga ng hangin para ipakita ang kanyang hubog ng katawan. Nakita ni Mara ang mabilis na paglingon ni Ramon. Ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi maitatago. Isang kislap ng pagnanasa at pagmamay-ari. Mabilis na binitawan ni Ramon ang balikat ni Mara at lumapit kay Iza. Pinanood ni Mara kung paano dahan-dahang ipahid ni Ramon ang lotion sa balat ni Aiza. Ang kanilang mga daliri ay naglalaro. Tila ba wala silang kasama? Tila ba sila ang totoong mag-asawa sa harap ng maraming tao? Mara, ayusin mo na ang check-in natin. Doña Teresa wants to rest immediately. Sumasakit daw ang ulo niya sa biyahe. Utos ni Ramon nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumango si Mara. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang pader na hindi matitibag. Nilapitan niya ang reception desk. Sa gitna ng pag-aayos ng mga susi ng kwarto, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa gilid ng kanyang paningin. Nakatayo si Lito malapit sa bar. May hawak na dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mara. Isang bahagyang tango lang ang ibinigay ni Lito. Isang hudyat na ang lahat ng kailangan niya ay nandoon na sa loob ng resort. Pagdating sa kanilang suite, sinalubong siya ng reklamo ni Doña Teresa. Ang bagal mo naman, Mara. Akala ko ba manager ka sa bangko? Simpleng check-in lang, inabot ka ng siyam-siyam. At bakit ganito ang view ng kwarto ko? Gusto ko yung direktang nakikita ang sunset. Pasensya na po, Mama. Marami lang pong bisita ngayon. Mahinahong sagot ni Mara habang inilalagay ang mga gamit sa cabinet. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang maliit na tusok sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya nasasaktan. Ang baoto sa loob niya ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong plano. Nang dapit hapon na, lumabas si Mara sa veranda. Nakita niya sina Ramon at Aiza sa ibaba. Naglalaro kasama si Maki sa pampang. Mukha silang isang perpektong pamilya, masaya, buo, at walang bahid ng dumi. Ngunit mula sa kanyang kinalalagyan, ang tanging nakikita ni Mara ay ang mga anino ng kanilang kasinungalingan na dahan-dahang humahaba sa buhangin. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang isang file na ipinadala ni Lito. Isang video footage mula sa kondo ni Aiza, isang video kung saan maliwanag na nakikita ang pagtataksil ni Ramon at Aiza. Pati na rin ang pagbisita ni Doña Teresa para dalhan ng mga regalo ang kanyang tunay na apo. Pinagmasdan ni Mara ang screen, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa gitna ng malamig na hangin. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpadpad ng buhangin sa kanyang mukha. Pinahid niya ito ng marahan, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa kanyang pisngi, na tila ba tinitiyak na totoo pa rin siya, na hindi pa siya tuluyang nagiging bato. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng tunog ng pagbukas ng pinto. Si Ramon, may dalang 2 baso ng wine. Para sa atin, Mara. 2 more years of marriage, sabi ni Ramon. Ang kanyang ngiti ay tila isang lason na nakabalot sa asukal. Itinago ni Mara ang tablet at kinuha ang baso. Itinaas niya ito para sa isang toast. To the truth, Ramon. To the end of all lies. Nagtaka si Ramon sa kanyang sinabi, ngunit uminom na rin ito. Hindi niya alam na ang bawat lagok niya ng alak ay ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Ang bawat sandaling lumilipas
ay isang hakbang palapit sa gabing babago sa kanilang lahat. Ang gabing ang paraiso ay magiging isang impyerno para sa mga nagkasala. Paano kaya tatanggapin ng isang asawa ang katotohanang ang kanyang pinakamamahal ay isa palang dambuhalang ilusyon? Sa ilalim ng naglalagablab na sunset ng Boracay, nanumpa si Mara. Bago matapos ang bakasyong ito, sisiguraduhin niyang walang matitirang anino ng kasinungalingan sa kanilang buhay. Hindi ka ba talaga marunong mag-enjoy, Mara? Masyado kang malamig, masyadong seryoso, kaya siguro hindi tayo biniyayaan ng anak dahil pati sa bakasyon, dala mo ang pagiging bank manager mo. Ang boses ni Ramon ay kasing pait ng kapeng nakalimutang lagyan ng asukal habang nakaupo sila sa isang marangyang hapunan sa gilid ng dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malungkot na palakpakan sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Habang binabayaran ni Mara ang bill ng kanilang dinner, gamit ang kanyang sariling pinaghirapang quarterly bonus, ang tanging nakuha niya ay isang panunumbat. Inabot ni Mara ang resibo sa waiter nang hindi nanginginig ang mga kamay. Pinanood niya si Ramon na masayang nakikipagtawanan kay Iza sa kabilang dulo ng mesa, habang si Doña Teresa ay abala sa pagpapakain kay Maki ng pinakamahal na putahe sa menu. Ang irony ay tila isang malakas na sampal. Siya ang nagpapakapagod. Siya ang nagbabayad, ngunit siya ang itinuturing na banyaga sa sarili niyang pamilya. Naramdaman ni Mara ang unti-unting paninigas ng kanyang panga. Ang kanyang dibdib ay tila isang tuyong lupa na unti-unting nagkakalamat sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi siya kumibo, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang mahabang pasilyo ng pighati. Ang sakit ay hindi na isang emosyong kailangang iluha. Ito ay naging isang malamig na yelo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Mama, tignan niyo po ang bagong necklace ko. Gift po sa akin ni Kuya Ramon kanina habang natutulog si Mara. Masayang sabi ni Aiza habang hinahaplos ang isang komikinang na gintong kwintas sa kanyang leeg. Nagtagpo ang tingin ni Mara at ni Doña Teresa. Ang matanda ay nag-iwas ng tingin, ngunit may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Bagay sa'yo, Aiza. Mas masarap regaluhan ang mga taong marunong magpasalamat, hindi tulad ng iba dyan na palaging nakasimangot. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa mga pilat ni Mara. Alam niya ang kwintas na yon. Nakakita niya ang transaction record sa credit card ni Ramon noong isang linggo. Inakala niya na para sa kanya yon bilang pambawi sa kanilang away. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, ang katotohanan ay muling nagpapakitang gilas sa kanyang kapangitan. Dahan-dahang tumayo si Mara, ang kanyang kilos ay tila isang anino na sumasabay sa ihip ng hangin. Mauna na po ako sa kwarto. Masakit po ang ulo ko. Bulong niya. Sige, umalis ka na. Napaka-killjoy mo talaga. Huling hirit ni Ramon bago muling bumaling sa pagtawa kasama si Aiza. Habang naglalakad si Mara pabalik sa hotel, ang kanyang mga hakbang sa buhangin ay tila walang bigat. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila naririnig niya ang mga bulong ng kanyang sariling konsensya. Tinatanong siya kung bakit niya pa pinapatagal ang pagpapanggap na ito. Sa dulo ng dilim na bahagi ng beach, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakahanda na ang lahat para sa selebrasyon mamaya, Mara, bulong ni Lito. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humahawak sa naguguluhang isipan ni Mara. Nakuha ko na ang huling piraso ng ebidensya. Ang listahan ng mga bisitang inimbitahan ni Ramon para sa surprise niya para kay Aiza sa rooftop mamaya. Tumigil si Mara sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa madilim na karagatan. Surprise? Akala niya ba ay siya lang ang may sorpresa? Inimbitahan niya ang lahat ng mga kaibigan nila sa Cebu para ipakilala si Maki bilang kanyang tunay na tagapagmana, Mara. Gagawa siya ng eksena para mapilitan kang makipaghiwalay nang walang nakukuha kahit piso. Dagdag ni Lito, ang kanyang tinig
ay puno ng pag-aalala. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mara. Isang nangiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng isang madilim na tagumpay. Kung ganoon, sisiguraduhin nating ang lahat ng mga bisitang yon ay makakapanood ng isang palabas na hindi nila malilimutan. Lito, palitan mo ang video file sa rooftop. Gamitin mo ang file na may pangalang The Truth. Bumalik si Mara sa kwarto nila ni Ramon. Habang natutulog ang kanyang asawa, dahan-dahang binuksan ni Mara ang briefcase nito. Doon, sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya, nakatago ang isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Isang huling testamento na pirmado na ni Ramon. Inililipat ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya kay Isabel Santos at sa kanyang anak na si Maki, sakaling magkaroon ng paghihiwalay sa asawa. Napahawak si Mara sa mesa para hindi matumba. Ang kataksilan ay hindi lang pala sa kama. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang kinabukasan. Ang bawat sentimo na itinulong niya sa kumpanya ay unti-unti nang kinukuha ng taong itinuring niyang buhay. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ng mga isang taong may ganito kaduming plano? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Mara. Kapag sumapit ang bukas at ang lahat ay nawala na sa kanila, may matitira pa kaya sa puso niyang matagal nang pinatay ng kataksilan? Ang gabi ay tila bumagal, naghihintay sa pagsapit ng takdang oras. At sa dulo ng pasilyo, narinig ni Mara ang tunog ng pagpihit ng pintuan. Si Isa, dahan-dahang lumalabas mula sa kabilang kwarto patungo sa dalampasigan, kung saan naghihintay ang isang madilim na lihim. Hindi mo na kailangang magpanggap, Mara. Sa gabing ito, malalaman na ng lahat kung sino ang tunay na kabilang sa pamilyang Santos. Ang tinig ni Aiza ay kasing talas ng isang bagong hasang labaha, bumubulong sa pandinig ni Mara, habang nagkakasalubong sila sa makipot na pasilyo patungo sa rooftop ng resort. Nakasuot ang hipag ng isang kumikinang na asul na gown. Tila ba siya ang bituin sa gabing iyon, habang si Mara ay nanatiling balot ng isang simpleng itim na bestida. Ngunit sa ilalim ng simpleng tela, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Mara ay tila isang kwerdas na handang maputol sa tindi ng tensyon. Hindi sumagot si Mara. Hinayaan niyang dumaan ang hipag. Ang bango ng pabango nito ay tila isang nakalalasong hamog na naiwan sa hangin. Pinanood niya ang bawat indayog ng balakang ni Aiza, ang bawat kislap ng alahas na pag-aari niya sana. Habang ang tunog ng mga alon sa ibaba ay tila isang mabilis na pagbilang ng oras. Ang irony ay tila isang mabigat na kurtina. Ang gabing ito ay dapat sanang selebrasyon ng kanilang anibersaryo, ngunit ito ay naging entablado ng kanyang sariling pagbitay. Sa rooftop, ang paligid ay napupuno ng tawanan ng mga piling bisitang inimbitahan ni Ramon mula sa Cebu. Ang amoy ng masasarap na putahe at ang tunog ng mga basong nagtatamaan ay umalingaw-ngaw sa gabing puno ng bituin. Nakita ni Mara si Doña Teresa. Suot ang kanyang pinakamahal na perlas na buong pagmamalaking ipinapakilala si Maki sa mga kasosyo sa negosyo. Ang bawat paghaplos ng matanda sa buhok ng bata ay tila isang mariing pagtanggi sa presensya ni Mara bilang asawa ni Ramon. Mara, bakit nandyan ka lang sa sulok? Come here. Baka isipin ng mga bisita na pinapabayaan ka namin. Tawag ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis habang inaabot ang kamay sa asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Mara ang isang hindi maikakailang babala. Isang hudyat na dapat siyang manatiling tahimik at sumunod sa daloy ng kanyang plano. Lumapit si Mara. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Sa gitna ng karamihan, nahuli niya ang tingin ni Lito. Nakatayo ang kaibigan malapit sa sound system booth, tila isang anino na nagbabantay. Ang isang bahagyang pagtango nito ay sapat na para malaman ni Mara na ang lason
ay nakahanda na sa loob ng computer. Ladies and gentlemen, thank you for coming to this special night. Simula ni Ramon nang tumayo siya sa gitna ng bintana ng rooftop, hawak ang isang baso ng champagne. Tonight is not just about an anniversary. Tonight is about the future of the Santos legacy. Today, I want to officially introduce the child who will carry my name and my blood, Maki Santos. Isang mabilis na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay tila isang dambuhalang bubuyog na umalingaw-ngaw sa paligid. Nakita ni Mara ang mapaglarong ng ngiti ni Aiza at ang mapanghamong tingin ni Doña Teresa. Ang sakit ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ngunit sa halip na luha, ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang apoy ng isang pasyang hindi na mababago. Ramon, sigurado ka ba sa gagawin mo? Mahinahong tanong ni Mara. Ang kanyang tinig ay tila isang malalim na bulong sa gitna ng ingay. Don't make a scene, Mara. Just accept it and maybe we can talk about your settlement later. Bulong ni Ramon pabalik, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Huminga ng malalim si Mara. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandaling ang bawat sakripisyo niya ay magkakaroon ng kabayaran. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang hudyat para kay Lito. Ang malaking LED screen sa likod ni Ramon na dapat sanang magpapakita ng mga larawan ni Maki ay biglang nagbago. Ang makulay na slideshow ay napalitan ng isang malabo, ngunit malinaw na video footage, isang tagpo sa loob ng isang madilim na kwarto, kung saan ang bawat ungol at bawat salita ng kataksilan ni Ramon at Aiza ay narinig ng buong rooftop. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat bisita ay tila naging estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa screen sa tindi ng banyaga at kadumihan ng kanilang nasasaksihan. Ang baso sa kamay ni Ramon ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Mara. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagguho ng mukha ni Ramon, ang pagkaputla ni Aiza, at ang panginginig ng mga kamay ni Doña Teresa. Ang irony ay tila isang malupit na tadhana. Ang gabing binuo para hiyain siya ay naging mitya ng kanilang sariling kamatayan sa harap ng lipunang pilit nilang niloloko. Paano nga ba malilinis ng dagat ng Boracay ang ganito kaduming lihim? Habang ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha, naramdaman ni Mara ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa gabing ito, ang unang patak ng dugo ng kanilang dangal ay dumanak na sa puting buhangin. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos mamatay ng screen ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa bawat taong naroroon sa rooftop. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na paghampas ng hangin sa mga kurtina at ang mabilis na paghinga ni Ramon na tila isang hayop na nasok sa kanto at wala nang matatakbuhan. Ang irony ay tila isang mapait na lasa sa hangin. Ang kumpirmasyon ng tunay na tagapagmana ay naging kumpirmasyon ng isang karimari-mari-marim na kataksilan. Mara, ano ito? Pakana mo ba ito? Niloloko mo ba kami? Ang sigaw ni Doña Teresa ay naging isang matinis na alingaw-ngaw sa gitna ng pagkagulantang ng mga bisita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na itinuturo ang kanyang menopausing daliri sa mukha ni Mara. Tila ba ang paglalantad ng katotohanan ay mas malaking kasalanan kaysa sa mismong paggawa ng kasalanan. Nanatiling nakatayo si Mara sa gitna ng entablado. Ang kanyang likod ay kasing tuwid ng isang kawayan sa gitna ng bagyo. Hindi siya kumurap. Hindi siya naitinag ng galit ng matanda. Pinanood niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa noo ni Ramon. Ang bawat panginginig ng mga labi ni Aiza na ngayon ay tila isang basang sisiw na nagtatago sa likod ng mga naglalakihang paso ng halaman. Ang bawat segundo ng kanilang kahihiyan ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig.
Isang paniningil na matagal na niyang hinintay. Hindi ko kailangang magpakana, Mama. Ang katotohanan ay may sariling paa para lumabas at may sariling tinig para sumigaw. Mahinahong sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na tumatagos sa naglalagablab na galit sa paligid. Inimbitahan niyo ang lahat para ipakita ang dangal ng pamilya. Santos, hindi ba? Heto na ang dangal na ipinagmamalaki niyo. Isang asawang nagnanasa sa sariling hipag at isang biyenang nakahandang pumatay ng konsensya para lang sa isang tagapagmana. Isang malakas na sampal ang dapat sanang dumapo sa pisngi ni Mara mula kay Ramon. Ngunit bago pa man ito tumama, isang kamay ang mabilis na humarang. Si Lito. Ang presensya ng abogado ay tila isang pader na naghihiwalay sa katarungan at sa dahas. Ang paghigpit ng hawak ni Lito sa braso ni Ramon ay nagdulot ng isang matunog na pagkiskis ng kanilang mga damit. Isang tensyon na handang sumabog sa kahit anong sandali. Huwag mong subukan, Ramon. Hindi mo na siya masasaktan pa, hindi sa harap ko, at lalong hindi sa harap ng mga taong ito na naging saksi sa dumi mo. Ang boses ni Lito ay mababa, ngunit puno ng banta. Dahan-dahan niyang binitawan si Ramon na tila ba nandidiri sa paghawak sa balat nito. Nag-umpisa ng mag-alisan ang mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na lumilipad sa paligid. Nakakahiya. Grabe pala sila. Kawawang Mara. Ang bawat salitang ito ay tila mga pako na itinatanim sa kabaong ng reputasyon ni Ramon. Pinanood ni Mara ang dahan-dahang pag-alis ng mga taong kanina lang ay humahanga sa yaman ng mga Santos, ngunit ngayon ay hindi naman lang makatingin ng diretso sa kanila. Mara, pag-usapan natin ito. Isang pagkakamali lang yun. Iza was just there. Ang pagmamakaawa ni Ramon ay tila isang nakakaawang ungol ng isang talunang sundalo. Lumapit siya kay Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, ngunit bago pa siya makahawak, umatras si Mara. Ang baoto sa loob ni Mara ay unti-unti nang kumakalma. Napapalitan ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Tumingin siya kay Iza na ngayon ay nakahandusay na sa sahig at umiiyak ng walang tunog, habang si Maki ay kinuha na ng yaya patungo sa loob ng kwarto. Ang sakit na naramdaman ni Mara noon ay naging isang malakas na lakas na ngayon. Isang lakas na hindi na kailanman magpapaalipin sa kahit kanino. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ramon. Bukas, matatanggap mo ang lahat ng papeles, ang bahay, ang kumpanya, ang lahat ng perang pinaghirapan ko na dahan-dahan mong ninakaw. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang bawat salita ni Mara ay tila isang hatol ng kamatayan sa kinabukasan ni Ramon. Hindi mo magagawa yan. Pamilya tayo. May utang na loob ka sa amin. Huling hirit ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw. Huminto si Mara sa pintuan ng rooftop. Tumingin siya sa madilim na karagatan ng Boracay at dahan-dahang binaling ang tingin sa kanyang biyenan. Ang utang na loob ko, Mama, ay nabayaran na ng 5 taon ng aking pagkatao na kinuha niyo. Ngayon, ang utang niyo naman ang sisingilin ko. Lumabas si Mara kasama si Lito. Iniwan ang 3 tao sa gitna ng nagkagulong rooftop. Ang paligid ay naging tahimik. Tanging ang tunog na lamang ng mga basag na baso at ang malungkot na ihip ng hangin ang naiwan. Sa bawat hakbang ni Mara palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Tila ba ang bawat kasinungalingan ay isa-isang nahuhulog sa kanyang likuran. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakatatak sa kanyang isipan habang nakasakay sa elevator. Sapat na ba ang kahihiyan nila para mabuo ang pusong winasak nila sa loob ng 5 taon? O ito pa lang ang simula ng isang mas mahabang gabi? Huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan, Mara. Sinisira mo ang pamilyang ito. Sinisira mo ang kinabukasan ng sarili mong asawa dahil lang sa selos. Ang boses ni Ramon ay bumasag sa katahimikan ng rooftop.
kasing talim ng basag na kristal sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bituin. Habang ang mga huling bisita ay nagmamadaling lumabas sa pinto, nanatiling nakatayo si Ramon sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ngunit ang irony ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal. Ang lalaking nagnakaw ng dangal ng kanilang kasal ay siya pa ngayong may ganang magsalita tungkol sa pagkasira ng pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Mara ang kanyang kamay, hawak pa rin ang mikropono. Ang bawat daliri niya ay matatag, walang panginginig, kasing lamig ng kanyang puso na matagal nang pinatay ng kataksilan. Sa likod niya, ang malaking screen ay hindi na nagpapakita ng video ng kanilang dumi. Sa halip, isang serye ng mga spreadsheet at bank statements ang bumungad sa lahat. Ang mga numerong magiging hatol sa kasakiman ng mga Santos. Ang sinira ko, Ramon, ay hindi ang pamilya. Ang sinira ko ay ang ilusyong itinayo niyo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang boses ni Mara ay malumanay, ngunit tumatagos sa bawat sulok ng rooftop, tila isang malamig na agos ng tubig na bumabalot sa apoy ng galit ni Ramon. You called me jealous? No, Ramon. I am a bank manager. And a bank manager knows when an account is no longer sustainable. I am just closing the books. Sa bawat pagpindot ni Lito sa laptop, lumalabas ang katotohanan ng kanilang pananalapi. Ang 5 milyong piso na kinuha mula sa account ni Mara. Ang mga illegal na transfer patungo sa dummy accounts ni Iza. Ang mga utang ng kumpanya ni Ramon na tanging ang pirma ni Mara ang nagpapanatiling nakatayo. Sa bawat numerong lumilitaw, ang mukha ni Ramon ay tila dahan-dahang nauubusan ng kulay hanggang sa maging kasing puti ito ng abo. Nakita ni Mara ang paglapit ni Doña Teresa. Ang matanda ay tila isang huklubang reyna na nawalan ng korona. Ano ito, Mara? Bakit mo ipinapakita ang mga accounts namin? That's private. Itigil mo ito. Ang sigaw ng matanda ay puno ng desperasyon, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na mawala ang yaman na tanging nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Private, Mama? 1 linggo na ang nakalilipas nang bawiin ko ang aking pirma bilang garantor sa lahat ng loans ni Ramon, sabi ni Mara. Ang kanyang tingin ay nakatutok ng diretso sa biyenan. Sa oras na ito, ang mga ari-ariang akala nyo ay inyo pa ay nasa ilalim na ng sequestration. Ang kumpanyang ginamit nyo para lokohin ako ay wala ng laman, kundi utang. Ang tunog ng pagbagsak ni Doña Teresa sa upuan ay tila isang hudyat ng tuluyang pagguho ng kanilang imperyo. Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga bato na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang yaman na kanyang ginamit para mangalipusta at mag-gaslight sa loob ng 5 taon ay naglalaho na tila bula sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tanging natira sa matanda ay ang hitsura ng isang taong nabulag ng sarili niyang kasakiman. Biglang sumigaw si Aiza na kanina pa nakatago sa dilim. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Ramon. Hindi kami pwedeng maging mahirap. Law siya patungo kay Ramon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa braso ng lalaki. Tila ba ang pagkapit na ito ay makakapagligtas sa kanila sa bumubukas na bangin ng kahirapan. Ngunit tinabig siya ni Ramon. Ang lalaking kanina lang ay handang talikuran ang lahat para sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Umalis ka rito, Aiza. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito. Ang boses ni Ramon ay puno ng sisi. Ang huling anyo ng pagiging duwag ng isang lalaking hindi kayang panindigan ang sariling mga pagkakamali. Pinanood ni Mara ang tagpong yon ng may malalim na pighati. Hindi dahil sa nasasaktan pa siya, kundi dahil sa lungkot na makitang ang pamilyang pinaglingkuran niya ay binubuo lamang ng mga taong handang maglamangan kapag ang pader ay nagsimula ng gumuho. Ang bawat sigaw, bawat sumbat at bawat iyak ni na Ramon at Iza ay tila isang malungkot na uyayi ng kanilang katapusan.
Dahan-dahang ibinaba ni Mara ang mikropono sa lamesa. Ang tunog nito ay tila isang mariing tuldok sa mahabang pangungusap ng kanyang pagtitiis. Nilapitan siya ni Lito at hinawakan ang kanyang balikat. Isang hawak na nagbibigay ng lakas, isang hawak na nagsasabing tapos na ang laban. Mara, let's go! Tapos na ang palabas dito! Bulong ni Lito. Tumango si Mara. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sigaw ni Aiza. Isang pagmamakaawa na puno ng desperasyon. Mara, maawa ka. May anak kami. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Huminto si Mara sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin na nagdadala ng huling hatol. Binigyan ko kayo ng lahat ng pagkakataon para maging totoo, ngunit mas pinili niyo ang dumi ng inyong mga lihim. Ngayon, hayaan niyo ang dumi na yan ang magpakain sa inyo. Habang bumababa sila sa elevator, ang tanging naririnig ni Mara ay ang sarili niyang paghinga, malalim, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang nag-iwan ng bakas. Kapag ang lahat ng yaman at dangal ay nawala na sa kanila, ano kaya ang matitira sa pag-ibig na ipinagpalit nila sa kanyang buhay? O sadyang wala naman talagang pag-ibig mula pa noong una? Walang hiya ka, Mara! Hayop ka! Wala kang puso! Sinira mo ang buhay namin! Pinahiya mo kami sa harap ng lahat! Ang boses ni Aiza ay tila isang matinis na tili ng isang sugatang hayop, pumupunit sa katahimikan ng gabi sa rooftop. Habang ang mga huling bakas ng mga bisita ay naglaho na, naiwan ang tatlong anino ng pamilya, Santos, sa gitna ng mga basag na kristal at natapon na alak. Ang bawat salita ni Aiza ay may dalang lason, ngunit ang irony ay tila isang malamig na hangin. Ang babaeng nagnakaw ng asawa ng iba ay siya pa ngayong may lakas ng loob na magsalita tungkol sa kawalan ng puso. Dahan-dahang itinaas ni Mara ang huling folder na hawak niya. Ang puting papel sa loob nito ay tila isang hatol na nakasulat sa dugo. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kasing lamig ng malalim na karagatan ng Boracay sa ilalim ng buwan. Ang buhay niyo, Iza, ay matagal niyo nang sinira noong pumasok kayo sa kama ni Ramon habang buhay pa ang kapatid niya. Ang kahihiyang nararamdaman niyo ngayon, iyan ay kakarampot lang na kabayaran sa bawat gabing pinagmukha niyo akong tanga sa sarili kong bahay. Muling lumingon si Mara sa screen na kanina ay nagpakita ng kanilang dumi. Ngayon, isang dokumento na may malaking selyo ng ospital ang nakapaskil doon. Ang DNA test results. Ang bawat letra ng pangalan ni Ramon bilang ama ni Maki ay tila isang dambuhalang pako na ibinaon sa natitirang dangal ng pamilya Santos. Isang taon niyo akong pinaniwala na si Maki ay pamangkin ko. Pinanood niyo akong alagaan siya, mahalin siya, habang sa likod ko ay pinagtatawanan niyo ang pagiging inutil ng matris ko. Ang boses ni Mara ay bahagyang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pighati na ngayon lang niya hinayaang lumabas. Ngunit ang katotohanan ito ang dudurog sa inyo. Maki will grow up knowing that his existence was built on a crime of betrayal. At ikaw, Mama. Tumingin si Mara kay Doña Teresa, na ngayon ay nakasandal na sa pader. Ang kanyang mukha ay tila isang lantang dahon. Ang matandang reyna ng mga Santos ay wala ng boses, wala ng kapangyarihan. Ang kanyang apo, na tanging dahilan ng kanyang pagpaparaya sa kasalanan ni Ramon, ay ngayon ang magiging mantsa na hindi na kailanman mabubura sa kanilang pangalan. Mara, please, stop this! Maawa ka sa bata. Maawa ka sa pamilya natin. Ang pagmamakaawa ni Ramon ay tila isang nakakaawang ungol. Tinangka niyang hawakan ang kamay ni Mara, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ang bawat pagdait ng balat ni Ramon sa kanya ay nagdudulot na ng matinding pandidiri. Pamilya? Wala nang pamilya rito, Ramon. Ang tanging narito ay isang lalaking duwag, isang babaeng mapanira, at isang matandang mapagpanggap.
Ang bawat salita ni Mara ay tila isang latigo na humahampas sa kanilang pagkatao. Sa gitna ng tensyon, biglang tinulak ni Ramon si Aiza. Kasalanan mo ito. Ikaw ang nagpilit sa akin na itago ang bata. Ikaw ang umakit sa akin. Ang sigaw ni Ramon ay puno ng sisi. Ang huling anyo ng kanyang pagiging huna. Anong ako? Ikaw ang lumuhod sa harap ko, Ramon. Ikaw ang nagsabing hindi mo na mahal ang asawa mong tuyot. Ganti ni Aiza, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na nananakit sa braso ni Ramon. Pinanood ni Mara ang kanilang pag-aaway. Ang dalawang taong akala niya ay nagmamahalan ng tunay, ay ngayon ay tila mga asong nagkakagatan dahil sa takot. Ang irony ng kanilang dakilang pag-ibig ay nauwi sa palitan ng mga mura at sisihan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pag-ibig ni Mara para kay Ramon ay tuluyan ng naging abo. Dahan-dahang kinuha ni Mara ang kanyang wedding ring. Pinagmasdan niya ang gintong bilog na naging simbolo ng kanyang pagkabilanggo sa loob ng 5 taon. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ito sa gitna ng rooftop, kung saan ito ay gumulong at humalo sa mga basag na kristal. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hudyat ng kanyang huling kalayaan. Lito, let's go, sabi ni Mara nang hindi man lang lumingon sa mga taong iniwan niya. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sigaw ni Doña Teresa. Isang mahaba at masakit na ungol ng pagbagsak, kasunod ng tunog ng pagkagulo ng mga silya. Ang matanda ay nawalan na ng malay sa tindi ng hiya. Ngunit hindi na huminto si Mara. Ang kanyang mga hakbang ay patungo na sa pinto, patungo sa elevator, patungo sa labas ng paraisong naging impyerno. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Tumingin si Mara sa madilim na dagat. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng pangalan niya. Nagpapaalala na tapos na ang gabi. Sapat na ba ang kahihiyan nila para mabuo ang pusong winasak nila? Habang hawak ni Lito ang kanyang kamay para alalayan siya patungo sa sasakyan, naramdaman ni Mara ang isang patak ng luha. Ang huling luhang ibubuhos niya para sa pamilya Santos. Sa bawat paglayo ng sasakyan sa resort, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang sarili na dahan-dahang nabubuo mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Wala na Ramon, lahat ng properties naka-freeze na. Mara was the primary guarantor at noong binawi niya ang pirma niya, ang bangko na ang kukuha sa lahat. We are bankrupt. Ang boses ni Ramon ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina sa Cebu, na dati ay punong-puno ng mga taong sumasamba sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang mga pasilyo ay tahimik. Tanging ang tunog ng paghakot ng mga kagamitan ng mga natitirang empleyado ang naririnig. Ang irony ay tila isang malupit na biro. Ang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng talino at pawis ni Mara ay gumuho sa sandaling binitawan ng babae ang suporta nito. Nakaupo si Ramon sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang hari na nawalan ng trono sa loob ng isang gabi. Sa loob ng mansyon ng mga Santos, ang katahimikan ay kasing bigat ng tingga. Ang mga kasambahay ay isa-isang nag-alisan dahil wala ng pambayad ng sahod. Nakahiga si Doña Teresa sa kanyang malaking kama, nakatitig sa kisame ng walang kukurap-kurap. Ang matanda ay tila naging isang estatwa ng kahihiyan. Hiya. Simula nang bumalik sila mula sa Boracay, hindi na ito nakapagsalita pa. Ang bawat perlas at gintong alahas na dati ay ipinagmamalaki niya ay nakatago na sa ilalim ng kama. Tila ba ang kislap ng mga ito ay nagpapaalala lang sa kanya ng duming nakakabit na sa kanilang pangalan. Ramon, ano ang mangyayari sa atin? Ang kondo ko. Ang mga guards ayaw akong papasukin. Sabi nila, may notice of sequestration na daw. Ang tili ni Aiza ay bumasag sa katahimikan habang mabilis siyang pumasok sa opisina ni Ramon. Hawak niya ang umiiyak na si Maki,
Ang kanyang mukha ay punong-puno ng desperasyon at galit. Gawin mo ang paraan. Hindi pwedeng mawala ang bahay namin. Ano bang hindi mo maintindihan, Isa? Wala na tayong pera. Mara took everything back. Ang sigaw ni Ramon ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak. Ang akala mo ba ay madaling bawiin ang lahat? Ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa kanya ang karamihan ng stocks dahil siya ang nag-invest ng puhunan. I was just a figurehead. Pero sabi mo sa akin, ikaw ang may-ari. Sabi mo, secured ang future namin ni Maki. Sigaw ni Aiza habang ang bawat salita niya ay tila isang patalim na humihiwa sa natitirang pasensya ni Ramon. Niloko mo rin ako, Ramon. Ginamit mo lang ako para magkaroon ng anak. Ang tunog ng pagtatalo ni na Ramon at Iza ay umabot hanggang sa labas ng gusali, ngunit wala nang nakikinig. Ang bawat sumbat at bawat mura ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Sa sandaling iyon, ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki nila sa Boracay ay naging isang madilim na bangungot ng panunumbat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mara ay nakaupo sa isang tahimik na veranda ng isang maliit na bahay sa tabing dagat, malayo sa ingay ng Cebu. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsokolate. Ang bawat higop niya ay nagdadala ng init na matagal na niyang hinahanap. Nakatayo si Lito sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Tapos na ang lahat, Mara. Ang liquidation ng kumpanya ay magsisimula na bukas at ang kaso ng adultery na isinampa natin ay umuusad na rin. Mahinahong sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Mara. Salamat, Lito. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan ko kung paano huminga nang walang bigat sa dibdib. Bulong ni Mara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang amoy ng dagat at ang katahimikan ng kanyang bagong kalayaan. Ang irony ay tila isang matamis na katotohanan. Sa pagkawala ng lahat ng kanyang yaman sa pamilya Santos, doon niya nahanap ang tunay na kayamanan, ang kanyang sarili. Naramdaman ni Mara ang dahan-dahang paghaplos ng hangin sa kanyang buhok. Naalala niya ang mukha ni Maki at sa unang pagkakataon, hindi na puot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang batang lalaki na lalaki sa gitna ng mga magulang na walang ibang alam kundi ang manira at manisi. Ngunit alam ni Mara, hindi na niya tungkulin ang magligtas sa iba. Ang kanyang tungkulin ngayon ay ang pagalingin ang sarili niyang mga sugat. Ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang lihim na kagalakan. Tumingin si Mara sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gusto ko lang muna makinig sa tunog ng mga alon, Lito. Gusto ko lang muna matutong magmahal muli. Simula sa sarili ko. Dahan-dahang inabot ni Lito ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Mara. Walang salita. Walang pangako. Tanging ang init lang ng kanilang mga palad ang nagsasalita sa katahimikan ng gabi. Ang gumuho na imperyo ng mga Santos ay naging pundasyon ng isang bagong buhay para kay Mara. Isang buhay na hindi na nakabatay sa mga lihim, kundi sa katotohanan at kapayapaan. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay dating puno ng amoy ng mamahaling insenso. Ngunit ngayon, tanging alikabok at ang amoy ng pagkabulok ng aming dangal ang natitira. Ang boses ni Doña Teresa ay tila isang tuyong dahon na kinakaladkad sa semento. Mahina at halos hindi marinig sa loob ng malawak at madilim na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, ngunit wala na ang mga kasambahay na dating nagpapaypay sa kanya. Ang kuryente ay naputol na at ang tanging liwanag ay galing sa iilang kandila na unti-unti nang nauubos. Ang irony ay tila isang malupit na sumpa. Ang reyna ng mga Santos na dating mapangapi ay ngayon ay nakakulong sa isang kaharian
ng kadiliman na siya rin ang gumawa. Sa labas ng gate, naririnig ang tunog ng mga taong nag-uusap. Mga taong dating sumasamba sa kanila, ngunit ngayon ay naroon para saksihan ang paglalagay ng mga notice of foreclosure sa kanilang pader. Ang bawat katok ng mga opisyal sa labas ay tila isang malakas na tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Ramon, na ngayon ay nakasandal sa pader, hawak ang huling bote ng alak na nakuha niya sa cellar. Ang kanyang muka ay puno ng balbas, ang kanyang mga mata ay lubog. Tila isang anino ng lalaking dating kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ramon, kailangan nating umalis dito. Kukunin na nila ang bahay bukas. Bulong ni Aiza habang karga ang natutulog na si Maki. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot, sa bukas, na wala ng kasiguraduhan. Nagpunta ako sa pawn shop kanina. Ang kwintas na ibinigay mo, hindi nila tinanggap. May record daw na pag-aari iyon ng bangko bilang collateral. Wala tayong makukuhang pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Ramon. Collateral. Lahat ng ibinigay ko sa iyo, Aiza, ay galing sa perang pinirmahan ni Mara. Lahat ng kinang mo ay galing sa pawis niya. Ngayong binawi na niya ang lahat, wala ka na ring kwenta. Wala na tayong kwenta. Sa kabilang dako ng probinsya, malayo sa ingay ng Cebu at sa laso ng pamilya Santos, nakatayo si Mara sa dalampasigan. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, malamig at sariwa. Tila hinihilom ang bawat pilat na iniwan ng 5 taong pagtitiis. Hawak niya ang isang panulat at ang huling dokumentong nag-uugnay sa kanya kay Ramon, ang petition for annulment na aprobado na ng korte. Handa ka na ba, Mara? Tanong ni Lito. Nakatayo ang lalaki sa kanyang likuran. Ang anino nito ay tila isang proteksyon na laging nakabantay. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, walang halong pagmamadali. Tila ba handa siyang maghintay ng habang buhay para sa babaeng nasa harap niya. Higit pa sa handa, Lito, sagot ni Mara. Sa isang mabilis, ngunit maingat na galaw, inilapat niya ang kanyang pirma sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang pagputol sa kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang leeg. Nang matapos siya, naramdaman ni Mara ang isang uri ng kagaanan na tila ba maari na siyang liparin ng hangin. Wala nang Mara na asawa ni Ramon Santos. Ang tanging natitira ay si Mara, ang babaeng muling nagmamay-ari ng kanyang sariling pangalan at kinabukasan. Kinuha ni Mara ang huling litrato nilang dalawa ni Ramon mula sa kanyang bag, isang larawan mula sa kanilang kasal kung saan siya ay mukhang masaya, ngunit bulag. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang isang mitya ng kandila at dahan-dahang itinapat ang dulo ng larawan sa apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng dilaw na liwanag ang mukha ni Ramon, kung paano naging abo ang puting damit na simbolo ng kanyang pagkakamali. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa papel ay naging isang oyayi ng kanyang huling paalam. Salamat sa lahat, Lito. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay lunod pa rin ako sa kasinungalingan, sabi ni Mara habang itinatapon ang mga abo sa dagat. Ang mga ito ay tinangay ng alon, dahan-dahang naglaho sa malawak at asul na karagatan. Lumapit si Lito at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mara. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, isang init na hindi nagdadala ng takot kundi ng kumpirmasyon. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Mara. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako lang ang naging saksi sa iyong muling pagsilang. Naglakad silang dalawa palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yabag sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang lahat ng sakit ay maaari ring mawala. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, isang huling pagsubok ang naghihintay. Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Lito. Isang emergency mula sa ospital. Si Doña Teresa ay isinugod sa emergency room matapos ang isang matinding stroke sa loob ng madilim nilang mansyon.
Tumigil si Mara sa paglalakad. Tumingin siya sa malayo kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila. Ang nakaraan ay tila ayaw pa siyang pakawalan ng tuluyan. May puwang pa ba para sa awa sa puso ng isang taong halos maubos na ang pagkatao dahil sa kanila? O ito na ang huling kabanata kung saan ang lahat ng utang ay dapat nang bayaran ng buo? Ang bawat tunog ng makinang sumasabay sa mahinang tibok ng puso ni Doña Teresa ay tila isang malungkot na paalala ng isang kahariang tuluyan ng gumuho. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay naging saksi sa huling pagkakataon na magtatagpo ang landas ng mga taong winasak ng sarili nilang mga lihim. Nakatayo si Mara sa paanan ng kama, pinagmamasdan ng kanyang biyena na ngayon ay wala ng boses, wala ng lakas, at wala ng korona. Ang dating matapang at mapang-alipustang si Doña Teresa ay isa na lamang anino ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila ba doon ay nakikita niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali na isa-isang bumabalik sa kanya. Ang irony ay tila isang malamig na haplos. Ang pamilyang Santos na takot sa kahihiyan, hiya, ay ngayon ay pinag-uusapan ng buong syudad bilang isang babala ng kasakiman. Sa gilid ng kwarto, nakaupo si Ramon sa isang lumang silya. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang plastik na baso ng malamig na kape. Nang makita niya si Mara, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-asa na hindi na nararapat. "Mara, dumating ka. Salamat." Ang boses ni Ramon ay tila isang basag na plaka, puno ng desperasyon. "Kailangan namin ng tulong, Mara. Ang ospital, ang mga utang. Wala na kaming matutuluyan." Iza left me, Mara. Isinama niya si Maki at sumama sa ibang lalaki na may pera. Nilimas niya ang huling laman ng vault ni Mama. Isang malalim na pighati ang naramdaman ni Mara, ngunit hindi ito dahil sa pagmamahal. Ito ay pighati para sa isang lalaking naging banyaga sa sarili niyang buhay dahil sa kasinungalingan. Pinagmasdan niya si Ramon, ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila ba isang estranghero na lang na nakasalubong niya sa gitna ng daan. "Hindi ako naparito para magligtas, Ramon. Naparito ako para tapusin ang lahat." Mahinahong sabi ni Mara. Ang kanyang tinig ay kasing dulas ng sutla, ngunit kasing tibay ng bakal. "Ang pagpapatawad ko ay ibinigay ko na sa sarili ko noong sandaling talikuran ko ang Boracay. Ngunit ang katarungan, iyan ay hindi ko nahawak. Iyan ay utang nyo sa tadhana. Mara, please, kahit para na lang kay Mama, isang pagkakataon pa." Ang pagmamakaawa ni Ramon ay nauwi sa isang mahinang hikbi habang pilit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Mara. Dahan-dahang inialis ni Mara ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Ramon. "Ang bawat pagkakataon ay ibinigay ko na sayo sa loob ng 5 taon, Ramon. Ngunit mas pinili mong itapon ang lahat para sa isang ilusyon. Ngayon, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa sa gitna ng mga abo ng iyong mga ginawa." Lumabas si Mara sa silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ng sikat ng araw na tila ba isang mainit na yakap mula sa langit. Nakatayo si Lito malapit sa kanyang sasakyan. Ang kanyang nangiti ay tila isang bukang liwayway na nagdadala ng bagong pag-asa. Lumapit si Mara sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa yaman o sa pangalan ng ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit na bayan sa dalampasigan, isang bagong tindahan ang nagbukas. Mara's Haven. Ang bawat sulok nito ay puno ng amoy ng sariwang kape at mga bulaklak. Doon, si Mara ay hindi na ang bank manager na laging pagod o ang asawang martir na laging umiiyak.
Siya na si Mara, isang babaeng malaya, isang babaeng may sariling tinig. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Mara ang paglubog ng araw mula sa kanyang beranda, lumapit si Lito at inabutan siya ng isang tasa ng tsa. Naupo ang lalaki sa kanyang tabi. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit, isang simpleng ugnayan na nagdadala ng higit na seguridad kaysa sa anumang kontrata. "Masaya ka ba, Mara?" tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na dagat. Tumingin si Mara sa kanya. Ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahil na langit. "Ngayon ko lang nalaman na ang kaligayahan ay hindi pala isang destinasyon na kailangang marating. Ito pala ay ang bawat sandaling pinipili mong mahalin ang iyong sarili nang walang kapalit." Hinawakan ni Lito ang kamay ni Mara at sa katahimikan ng dapit hapon, narinig nila ang mahinang awit ng mga alon, isang awit ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Ang mga pilat ng nakaraan ay nananatili, ngunit ang mga ito ay hindi natanda ng sakit, kundi mga marka ng isang laban na matagumpay niyang nalampasan. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, ang liwanag ng mga bituin ay nagsimulang magpakita. Tila ba bawat isa sa kanila ay isang pangarap na muling nabuhay. Sa piling ni Lito at sa gitna ng kanyang bagong buhay, alam ni Mara na wala ng bagyo na hindi niya kayang harapin. Ang kanyang puso, na dati ay winasak, ay ngayon ay mas matibay at mas malawak pa kaysa sa karagatan. Ang bawat pahina ng kanyang nakaraan ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hanging dagat. Iniiwan ang isang malinis at payapang dalampasigan sa puso ni Mara. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang Imperyong Santos at sa bawat pagsikat ng araw sa maliit na bayan ng Badian, nadarama ni Mara ang tunay na kahulugan ng salitang paglaya. Wala na ang mabigat na kadena ng pagpapanggap, wala na ang laso ng pagtataksil, at wala na ang takot na baka sa bawat ngiti ay may nakatagong patalim. Sa loob ng Mara's Haven, ang bawat tasang inihahain niya ay may kasamang kwento ng pag-asa. Hindi lang ito isang tindahan, ito ay naging kanlungan para sa mga kababaihang tulad niya na minsang naligaw sa dilim ng maling pag-ibig. Ang irony ng kanyang buhay ay naging isang magandang obra. Ang kanyang pagkabasag ang naging dahilan upang mas lalo siyang maging matatag at maningning. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay nagsisilbing mapa ng kanyang tagumpay. Isang paalala na ang isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang asawa, kundi sa kung paano siya bumabangon mula sa sarili niyang abo. Minsan ay nakakatanggap pa rin siya ng balita mula sa Cebu. Si Ramon ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ahente sa isang maliit na kumpanya, malayo sa rangya na dati niyang kinagisnan. Si Doña Teresa naman ay nananatili sa isang nursing home, tahimik at nakatitig sa bintana, naghihintay sa isang anak na bihira na siyang dalawin dahil sa sarili nitong mga problema. Si Iza, balitang iniwan din siya ng lalaking huli niyang sinamahan matapos maubos ang perang ninakaw nito sa mga Santos. Hindi na nararamdaman ni Mara ang puot. Ang pagpapatawad niya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad niya ay ang desisyon na hindi nahayaang ang kanilang mga anino ang magdikta ng kanyang bukas. Ang utang na loob na dati ay sumasakal sa kanya ay nabayaran na ng buo ng kanyang katahimikan. Isang hapon, habang naglalakad si Mara sa Pampang, naramdaman niya ang dahan-dahang pagyakap ni Lito mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Mara at sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga at ang banayad na haplos ng mga alon sa kanilang mga paa. Walang kailangang sabihin. Ang init ng kamay ni Lito na nakahawak sa kanyang palad ay sapat ng pangako na hindi na niya kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. "Lito,
Tingnan mo ang langit, bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang bawat kulay ay tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may darating na bukang liwayway. Hinarap siya ni Lito at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga ibu-ibu ay puno ng paghanga at paggalang. At sa bawat bukang liwayway, Mara, palagi kitang pipiliin, hindi dahil kailangan kita, kundi dahil ikaw ang liwanag na nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Dahan-dahang inilapit ni Lito ang kanyang mukha at idinampi ang isang matamis at magalang na halik sa noo ni Mara. Ang bawat sandali ay tila huminto, binalot ng isang pag-ibig na hindi mapangangkin, kundi mapagpalaya. Sa ilalim ng nagliliyab na sunset, ang dalawang anino nila ay naging isa sa ibabaw ng buhangin, isang simbolo ng isang bagong kabanata na isinusulat ng tadhana ng may katarungan at kapayapaan. Ang buhay ay palaging magbibigay ng mga pagsubok, ngunit para kay Mara, ang pinakamahalagang aral ay natutunan na niya. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae mahumoy ay hindi matatagpuan sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang lakas na piliin ang sarili niyang kaligayahan. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang muling pagsilang na punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, at isang pusong wala ng anumang pag-aalinlangan.